Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Araw ng Kalayaan ngayon. Ngunit habang ipinagdiriwang natin ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno, marami ang nagtatanong ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sa bawat Pilipino sa kasalukuyan. Ngayong Hunyo 12, ginunita ng bansa ang ika-128 anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ang seremonya ng pagtataas ng watawat sa Rizal Park bilang pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbigay daan sa ating kalayaan. Kasabay nito, nagbigay rin ng mensahe ang Pangulo para sa sambayanang Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Habang naghatid naman ng kanyang sariling pahayag si Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Sa iba't ibang panig ng bansa, nagsagawa rin ng mga pagtitipon, programa, at rally ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang mga paninindigan at pananaw sa mga usaping pambansa. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas. Noong Hunyo 12, 1898. Ngunit para sa marami, ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, ito rin ay tungkol sa karapatan, pagkakaisa,
at kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa inyong pananaw, ano ang ibig sabihin ng kalayaan sa panahon ngayon? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, follow at share para sa iba pang balita at impormasyon. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas!